Hello mga ka-road trip! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito pala yung ingredients ng ating lulutuin na kariman, chicken kariman with cheese and ham mga ka-road trip. So ito na ang unang proseso natin na gagawin. Ayan, mamasahin muna natin yung ating tasty bread. Ayan, kahit anong tasty bread yan, pwede. So ito, ganyan lang, paulit-ulit natin na gagawin. Ayan, gagawa lang tayo ng ganyan. Depende kung ilan ang gagawin nyo, kung gaano karami, yun din ang gagawin nyo syempre. O, eto na. Gagawin na natin to. Yan, malapit na matapos. So, eto na. Gagawin natin is magpapainit tayo ng mantika. At dyan natin isisinangkot siya natin ang ating ingredients na chicken. Papainitin muna natin yan syempre. Bago natin ilagay yung chicken natin na yan, na gayat-gayat na po yan. Tatadtad na yung chicken na yan. Chicken breast pala yan yung ginamit ko. Depende sa inyo kung ano yung parte ang gusto. Ito kasi yung pinakamalaman na part na pinakamabilis gawin. So ito na, kumukulo-kulo na. Yan, ihaluin lang natin yan hanggang maluto. Then nilagyan ko pala yan ng powder na paminta. Yan, imimix lang natin habang ito ay ating niluluto. Yan, dinagdagan ko pala ng konting asin. Ayan, yung salt na imimix na rin natin para maging pantay yung lasa. Siguraduhin lang natin na nahalo natin ng maayos yung mga nilagay natin na ingredients like salt and pepper. So ito na. Then nilalagyan ko talaga ng yung luyang dilaw na pinowderize, tinatawag na turmeric. Yan, nakasanayan ko na kasi lagyan yan sa lahat ng mga aking niluluto, lalo na kung ganyang mga ginigisa natin at sinasangkot siya. May effect din yun. Kasama rin sa pampasarap yan. Pero kahit na wala kayo, pwede rin. So ito na. Malapit nang maluto yan. So ito, medyo nagkulay dilaw na rin kasi nga nilagyan natin ng turmeric yung chicken natin. Yan, ganyan karami yung mixture natin sa chicken. So, yan, yung finished product ng chicken natin. Then, ilagay na natin yung hinati-hati natin na ham. Ayan, yung nakita nyo, ham yan. So, ito pala yung ham na yan. Inform ko lang kayo na hindi natin niluto na. Mamaya na yan, sabay-sabay na yan lahat. Then, ito na, ihalo na natin yung cheese. Ayan yung cheese. Kung mapapansin nyo, magkaibang kulay, pero cheese pa rin yan. Magkaibang klase lang. Then ito, nilalagyan ko na ng mayonnaise. Additional yan para maging creamy ang ating kariman with cheese, chicken and ham. Ayan. So ito na. So ang paglalagay pala ng mayonnaise, tansyahan lang yan. Kung makikita nyo na talagang creamy na, pwede nyo didagdagan, pero pag ganyan, katulad sa akin, medyo kulang pa, nakukulangan pa ako, kaya dagdagan ko yan. Para maging mas malapot din tignan, mas yummy. So, eto na. Dagdagan pa natin ulit. Medyo nakukulangan pa tayo. So, eto na. Kailangan na natin tong i-mix. I-mix natin na maayos para maging pantay lahat. Pantay ang lasa pag kinain na natin. So ito, masarap pala ito na merienda. Lalo na pag may mga bisita kayo sa bahay, pero ito ang ikaharap nyo. Sigurado naman na masasarapan sila. So ayan na. Okay na yan lahat. Kompleto na. Ilalagay na natin sa ating minasa kanina na tasty bread. Yung pinipin natin. Clean up natin yan. Nilagay natin kung ano lang yung magkakasya, yun yung ilalagay natin dyan. Then didikit na natin yung gilid pala niyan, nilagyan natin ng yung white ng egg.
ginawa natin na parang pinakapandikit natin para hindi maglabasan yung laman pagka nilagay natin mamaya sa kawali pag ating niluto na. Ito na. Ayan na yung itsura pagka nalagyan na natin ng egg na pandikit. So ito pala, minimix ko yung gagamitin ko mamaya. Ilulubog ko dyan yung egg na nakikita nyo yan. Yung mga nagawa natin. Na naidikit na natin. Na may laman na yung loob. Ito, ilulubog ko mamaya dyan. Minimix ko muna. Ang egg yan. Ang purpose nun para magdikit-dikit yung nilalagay natin na breadcrumbs. Ito na. Nakikita nyo yung mga kariman. Nakikita ko to sa mga mini stops, 7-Eleven, yan. Mga nabibili yan doon. Ganyan ang itsura. So, hindi nyo na kailangan bumili. Kaya nang gumawa ng sarili nyong kariman with cheese and chicken, with ham. Ayan na. So, ito. Lagyan na natin ng breadcrumbs. So, nakakadalawa na tayo ng gawa. So, yan. Okay na. Painit na tayo ng kawali. Then, mainit na yung kawali. Ilalagay na natin yung ating mantika. So, iubos na natin to. Isang bilog na mantika. So, kailangan kasi yan ma-deep fry para mas maayos yung pagkakaluto niya. Then, yan. Alalay lang yan, mga ka-road trip. Alalay lang sa pagluto. Pag na medyo tansyain nyo kung medyo mga ilang segundo, mga 30 seconds, baliktarin na ulit para hindi siya masunog. Ayan, ito, pagluluto nga lang na ito, kailangan natin bantayan. So, ito na. Nakikita nyo medyo nagba-brown na. Yan, brown na siya. Yan, indication na luto na siya. Pwede na natin siyang hanguin. O, yan na. Patuloy muna natin mantika. Then, ilipat na natin sa lagayan natin na parang salaan. Makikita nyo para yung mantika makatulo na maayos bago kainin. Then, ito. Luto pa tayo ulit. Marami tayong nagawa ngayon. So, ito na ulit. Magba-brown na. Ayan. Nalalayan lang natin yan. Then, babalik na rin natin yan. Alayos pagbaliktad. So, ito na, tapos na. Gawa na lahat. Ang bilis, di ba? Napakabilis lang. Marami tayong nagawa ngayon. So, halina kayo. Pwedeng-pwede nang kainin yan. Mga ka-road trip. Ready na ang ating merienda. Ito, merienda pala namin to ngayong hapon na ito. So, ito pala yung laman niya. Ipapakita ko sa inyo yung naluto natin kung anong itsura sa loob. So, yan, no? O, diba? Yummy. Ayan, makikita mo na creamy. So, maraming salamat mga ka-road trip sa panonood sa ating video recipe ngayon. Ay, my lobo. Ay, ipagyanit. Hindi ko kita. Putok na pala. Say nga pera mo. Ang pili lobo. Pakain sana. Pakain sana. Pili na lobo. Putok